mga probinsya sa Pilipinas na may pinaka-kakaibang kultura. At number 12, Batanes. Unahin natin ang isa sa pinaka-natatanging probinsya sa Pilipinas. Sa unang tingin, para kang nagpunta sa ibang bansa. Rolling hills, malalakas na hangin, batong bahay at tahimik na komunidad. Ang kakaiba dito ay kung paano inangkop ng mga Ivatan ang kanilang buhay sa matinding panahon. Dahil madalas daanan ng bagyong Batanes, gumawa sila ng makakapal na stone houses na may bubong na kogon para protektahan ang sarili. Meron din silang Vakul traditional headgear ng kababaihan na gawa sa dahon ng voyavoy palm. Mukha itong kakaiba para sa hindi sanay, pero napakagaling nitong gamit. Proteksyon nito sa araw at ulan habang nagtatrabaho sa bukid. At isa pa sa pinaka-kakaiba sa Batanes, ang kanilang kultura ay ang katapatan. Kilalang probinsya sa honesty stores, kung saan kukuha ka ng produkto at ikaw mismo ang magbabayad kahit walang bantay. Sa ibang lugar, baka imposible ito, pero sa Batanes, kultura na ang tiwala at respeto sa kapwa. Kilalang Batanes sa traditional Ivatan stone houses at culture of honesty and resilience. Number 11, Ifugao. Hindi lang palayan ang makikita mo ang kasaysayan, paniniwala at talino ng isang buong komunidad. Isa sa kakaibang kultura dito ay ang hudhud chants, mga mahabang awit na pinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Hindi ito ordinaryong kanta lamang, ito ay parang oral history, kwento, dasal at performance na pinagsama-sama. Kadalasang inaawit ito tuwing pagtatanim, pag-aani o mahalagang okasyon. Isipin mo, habang nagtatrabaho ang mga tao sa rice terraces, may chant na nagkukwento ng bayani, pamilya at tradisyon. Ang mas nakakabilib sa kanila, kinilala sila ng UNESCO at pati ang hudhud bilang mahalagang intangible cultural heritage. Ibig sabihin, hindi lang ito pang-Ifugao, kundi mahalagang bahagi ng kultura ng buong mundo. Ayon sa UNESCO, ang hudhud ay narrative chants na tradisyonal na ginagawa ng Ifugao community. Number 10, Mountain Province. Isa sa pinakamisteryoso at kakaibang tradisyon sa Pilipinas ay makikita sa Sagada, ang hanging coffins. Sa halip na ilibing sa lupa, may ilang kabaong na nilalagay sa gilid ng bangin o kuweba. Para sa mga hindi nakakaalam, parang nakakatakot tingnan, pero sa likod nito may malalim na paniniwala. Sa tradisyon ng ilang indigenous community sa Sagada, ang paglalagay ng kabaong sa mataas na lugar ay may kaugnay sa paggalang sa yumao at paniniwala tungkol sa espiritu. May mga kabaong na maliit dahil ang katawan nilalagay sa fetal position, parang simbolo na kung paano pumasok ang tao sa mundo. Ganon din siya aalis. Hindi ito ginagawa sa lahat ha. Karaniwan, nakalaan ito sa mga taong may mataas na respeto sa komunidad o matatandang kinikilala sa kanilang pamumuhay. Ang hanging coffins ay bahagi ng funerary practice ng Kankanaye people sa Sagada, Mountain Province. Number 9, Kalinga. Ang tattoo ay hindi lang pamporma dito. Ito'y pagkakakilanlan, tapang, kagandahan at kasaysayan. Kilalang Kalinga sa batok, ang tradisyonal na hand-tap tattooing. Hindi ito ginagawa gamit ang modern tattoo machine. Sa tradisyonal na paraan, gumagamit ng tinik o matulis na bagay, uling o natural na ink at paulit-ulit na pagtapik sa balat. Ang pinakakilalang mambabatok ay si Apo Wang-od mula sa Buskalan, Tinglayan. Siya ay kinilala bilang isa sa pinakamahalagang tagapagpatuloy ng ancient tattoo tradition sa Pilipinas. Si Maria Wang-od o Guy ay isang mambabatok mula sa Buskalan. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency tungkol sa pagkilala sa kanya ng NCCA, noong unang panahon, ang tattoo sa Kalinga ay maaaring sumimbolo ng tapang ng mandirigma, status sa komunidad o kagandahan ng kababaihan. Ngayon, marami ang dumarayo sa Buskalan para magpatattoo, pero
mahalagang tandaan ha, hindi ito souvenir. Ito ay kultura. Number 8. Marinduque. Kapag Holy Week, tahimik ang maraming lugar sa Pilipinas. Pero sa Marinduque, may tradisyong sobrang kakaiba at makulay, ang Moriones Festival. Dito ang mga kalahok ay nagsusuot ng Roman soldier costumes at malalaking wooden mask. Sa ilalim ng init ng araw, naglalakad sila bilang bahagi ng panata, penitensya o pasasalamat. Ang itsura ng maskara ay minsan nakakatakot, minsan nakakatawa, minsan sobrang detalyado, pero hindi ito simpleng costume party. Ito ay religious practice na may malalim na koneksyon sa kwento ni Longinus, ang Roman centurion sa tradisyon ng Semana Santa. Ayon sa National Museum, ang Morionan ay week-long religious practice kung saan ang mga local penitents ay nagsusuot ng full Roman soldier costumes with wooden masks bilang panata, penitensya at syempre, pasasalamat. Number 7. Pampanga. Kung pag-uusapan ang pinakamatinding Holy Week tradition sa Pilipinas, hindi mawawala ang Pampanga. Sa San Pedro Cutud, San Fernando, may mga deboto na literal na nagpapapako sa krus bilang reenactment ng pagpapako kay Kristo. Para sa iba, sobrang shocking nito. Pero para sa ilang penitents, ito'y panata, pasasalamat o personal na sakripisyo. Hindi ito opisyal na hinihikayat ng simbahang Katolika, pero nananatili itong kilalang tradisyon sa lugar. Ayon sa mga reports, yung reenactment bahagi ng Holy Week observance, bagamat discourage ng Catholic Church ang ganitong extreme acts at mas hinihikayat ang prayer na lang at sincere repentance. Number 6. Aklan. Dito, lalo na sa Kalibo, makikita ang isa sa pinakamasigla at kakaibang festival sa bansa, ang Ati-Atihan. Ang ibig sabihin ng Ati-Atihan to be like atis, kaya ang mga kalahok nagpapahid ng itim sa mukha at katawan, nagsusot ng makulay na costume at sumasayaw sa saliw ng drums habang sumisigaw ng Viva kay Senyor Santo Niño. Para sa ibang tao, kakaibang pagpapaitim ng mukha, kaya mahalagang intindihin ang konteksto nito. Ang festival ay may kaugnayan sa kasaysayan ng Ati people, devotion sa Santo Niño at cultural memory sa Panay. Ayon sa Kalibo Local Government, ang festival ay nangyayari mula unang linggo ng Enero at nagtatapos sa ikatlong linggo. Number 5. Lanao del Sur. Dito, makikita ang kakaibang ganda ng kulturang Maranao. Isa sa pinaka-symbolic dito ay ang turogan, tradisyonal na bahay ng mga Maranao elite o royal families. Hindi ito simpleng bahay lamang. Ang bawat detalye ay may kahulugan. Makikita rito ang okir, mga ukit na may flowering patterns tulad ng sari manok, naga at iba pang simbolo ng sining at identity ng Maranao. Meron ding daranggain or darangin, isang napakahabang epic tradition ng mga Maranao people. Hindi ito basta kwento, ito ay koleksyon ng mga awit, aral, kasaysayan at values. Ang kakaiba sa Lanao del Sur, ang kanilang kultura parang buhay na museo. Mula sa architecture, music, designs at oral tradition. Ang kawayan, turogan ay kinilala bilang national cultural treasure at tradisyonal na Maranao House. Number 4. Tawi-Tawi. Dito, may mga komunidad na kilala bilang Samabadjao na madalas tawaging Sea People dahil sa malalim nilang koneksyon sa dagat. Para sa maraming Pilipino, ang bahay ay nasa lupa. Pero para sa ilang Samabadjao communities, ang bahay ay umiikot sa dagat. Pangingisda, paglalayag, at paninirahan sa coastal settlements o minsan sa bangka. Kakaiba ang kanilang kultura dahil ang dagat ay hindi lang kabuhayan. Ito ang daan, palengke, tahanan at paaralan ng buhay. Marami sa kanila ang pambihirang
naglalangoy at may pambihirang kakayahan sa pagsisid. Marami sa kanila ang may pambihirang kakayahan sa paglalangoy, pagsisid at pagbabasa ng kilos ng dagat. Number 3. Sikihor. Kapag narinig ng iba ang sikihor, agad nilang naiisip ang mga misteryo, salamangka at kababalaghan. Pero sa likod ng mga kwento, may tunay na cultural tradition dito. Folk healing. Dito may mga traditional healers na gumagamit ng herbal medicines, rituals, langis, dasal, at kaalaman sa halaman. Tuwing Holy Week, may healing festival sila kung saan pinapakita at pinagdiriwang ang kanilang healing traditions. Para sa outsiders, kakaiba ito, pero sa lokal na konteksto, talaga namang bahagi ito ng matagal ng paniniwala sa ugnayan ng katawan, espiritu, kalikasan at komunidad. Ayon sa mga reports, ang Healing Festival ay ginaganap sa Mount Bandilaan Nature Park at nakaangkla sa healing traditions at agritourism ng probinsya. Number 2. Bukidnon. Dito ginaganap ang Kaamulan Festival at kakaiba ito dahil hindi lang ito ordinaryong fiesta. Ito ay pagtitipon ng kultura ng 7 indigenous groups ng Bukidnon. Ang silitang Kaamulan ay mula sa Amul, word na nangangahulugang pagtitipon. Pero hindi ito simpleng gathering lang ha. Maaari itong tumukoy sa kasal, Thanksgiving, Peace Pact, Datoship Ritual, o iba pang mahalagang okasyon. Ang kakaiba dito, mas ramdam mo ang lalim ng cultural indigenous kesa sa simpleng street dance. May traditional attire, ritual, chants, dances at pagpapakita ng identity ng bawat tribo. Ayon sa government ng Bukidnon, ang Kaamulan taunang pagdiriwang ng Malaybalay City na nagpapakita ng unique indigenous culture ng probinsya. Sa dami ng festival sa Pilipinas, Kaamulan special dahil hindi lang ito ginawa para magpasaya. Ito'y ginawa para magtipon, mag-alala, at magbigay respeto sa mga pinagmulan natin. Number 1. Kalinga at Mountain Province ulit. Pagsamahin natin ang ilang Cordillera traditions dahil dito makikita ang isa sa pinakakakaibang konsepto sa Pilipinas. Ang kultura ng komunidad bilang batas, paaralan at peace system. Sa ilang bahagi ng Cordillera, may konsepto ng bodong o peace pact system, lalo na sa Kalinga. Sa halip na puro korte o written contracts, may tradisyonal na kasunduan sa pagitan ng mga grupo para mapanatili ang kapayapaan, respeto at pananagutan. Sa Mountain Province naman, may tinatawag na DAP-I, isang communal space kung saan nagtitipon ang matatanda, pinag-uusapan ng mahalagang bagay at pinapasa ang kaalaman sa mga bata. Kakaiba ito dahil pinapakita nito ang bago na dumating na modern institutions. Meron silang sariling sistema ng katutubong Pilipino para sa governance, education, justice at social order. Sa panahon ngayon, sanay tayo sa papel, pirma, meeting, opisina. Pero sa mga tradisyong ito, ang salita, dangal, memorya at respeto ng komunidad mas mabigat pa kesa sa sinulat. At ayon sa dahilan kung bakit sila number 1, dahil pinakita nila ang kultura hindi lang sayaw, damit o festival. Ang kultura paraan ng pamumuhay. At yan ang mga pinakakakaibang culture sa Pilipinas. Ano, ayos ba guys? Kung meron pa kayong alam na culture, sabihin nyo naman sa akin. Comment nyo lang. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!